Ang lalo daw pong ikinadismaya ni Kate Siangsi ay ang pagka-inutil. Sakit nito. Ma'am, masakit itong salitaan ninyo, ha? Wala na anyang silbi. Naku po, mga pulis, no? Wala na anyang silbi ang AKG, Anti-Kidnapping Group, at nagiging plataforma na lang anya ito para po sa promotion ng mga pulis. Maling-mali kasi na sabihin nila na itong victim ay connected to Pogos. Allegedly, they are being used just to extract money for those yung mga personalities na involved or at least associated sa Pogo operation. You are victimizing the family all over again. Is there a strong possibility that Pogo entities are related here? The news that was in the Manila Times is something we're considering seriously. And we have a lot of validation done. We're having a lot of validation done para we can make sure that all of this information is correct. Pogo ba Chinese, Filipino? Pogo na agad? Huwag sana masaktan ang mga tatamaan o bato-bato sa langit. Ang gusto kasi ng iba natin mga opisyal ngayon, magmukhang matalino. Di ba? Magmukhang matalino sa mata ng bayan. Na lahat ng tanong may sagot kagad. Na lahat. Gusto nila, ay, naku, alam na namin yan. Dito ang dapat gawin dyan. Na kapag ka na-analyze tuloy, yun ang nangyayari. Nasasadlak tuloy sa... Mamagaling-magalingan pala. Alam mo, Nason, ako'y nag-aalala. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Itong mga naging pahayag ni Kate Siangsi. Diba? Okay. Nabubuhay na ba na naman ang kidnapping sa Pilipinas? Oo nga. Kanina, napanood ko sa palatuntunang ASPN. Itong si Kate Siangsi. Yes. At alam mo si Kate Siangsi, kailan ba ito? Nung PNP chief, Senador Ping Lacson, talagang lumalabas sa mga yan kapag ka dumarami po ang insidente ng kidnapping sa ating bansa. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Kung bakit sila nagbibigay na ng kanilang pahayag. Oo, hindi sila kontento. At hindi lang basta pahayag, kundi madamdaming pahayag. Mukhang ang kanilang disgusto, pagpapahayag po ng sama ng loob mismo sa mga taong dapat ay nagbibigay ng proteksyon sa kanila, ang Philippine National Police, Nason. Alam ba kung bakit? Bakit? Sabi po ni Kate Siangsi, saan na ba yun? Ayan na. Ng Movement for the Restoration of Peace and Order. Bihira yung nagtatrabaho dyan eh. Sabi niya, to tell you frankly, pinakamabuti pakinggan na natin. Sige. Magkamali pa tayo kung ano-ano eh. Ito po yung kanilang saloobin sa nangyayari na naman pong kidnapping sa mga Filipino-Chinese sa atin pong bansa. Nason. Okay. Kate Si, ano po masasabi ninyo? Sige nga po. Kasi bihira yung mga nagtatrabaho dyan. To tell you frankly, the whole AKG siguro na 1,000 plus personnel, 3 na lang siguro natitira na dating taga-PACER, yung Task Force, Presidential Anti-Crime Emergency Response. Palit sila ng personnel because AKG is merely a stepping stone or a platform for promotions. Walang nagtatrabaho dyan. Palit ng palit, walang continuity, wala silang concept on how to handle kidnapping. Sirang-sira, hindi nila pina-follow yung protocol na matagal na set up on how to handle kidnapping and how to report kidnapping. No? Ayan. Alam mo pa yun, son? Isa pa sa matinding sinabi ito, Ayaw ko, ano magiging damdamin mo dito? Wala na anyang silbi. Naku po. Mga pulis, wala na anyang silbi ang AKG, Anti-Kidnapping Group, at nagiging plataforma na lang anya ito para po sa promotion ng mga pulis. Pag nalagay kasi dito, Senior Soup, magiging general. Kasi star rank position na ata ito. Ang lalo daw pong ikinadismaya ni Kate Siangsi ay ang pagka-inutil. Sakit nito. Ma'am, masakit itong salitaan ninyo,
ang pagka-inutilaan niya ng AKG sa paghahanap ng sasakyan ng dinukot na Filipino-Chinese businessman na si Anson Ke. Mahigit 1 linggoan niya bago nakita ng pulis sa sasakyan, gayong nasa Quezon City lang ito. Nadiskubre po yung sasakyan noon pong April 8. Dinukot po itong si Ket, ang kanyang driver, noon pong March 29. Araw-araw anya sila nagtatanong sa anti-kidnapping group tungkol sa naturang sasakyan, pero sinabihan pa umano sila na kailangang mag-issue ng affidavit ang may-ari ng sasakyan bago nila i-endorso sa Highway Patrol Group, Nelson. Naku po. Kidnap victim nga ito eh. Ang gusto pa ata nila, yun hong may-ari ng sasakyan, paano mag-i-endorso? Kinidnap nga. Diba, Nelson? Paano ho? Ay yung pamilya man, halimbawa, ikaw ay pamilya ng kinidnap. Siyempre ba yung takot mo, di ba? Hingin sa, pwede ba makahingi kami ng endorsement letter nyo? Kasi yung sasakyan hinahanap. Ang gusto na may endorsement letter pa. May endorsement letter pa? Oo. Hindi lang yun dyan. Ang Ano pa? Nakakasama ng loob. Oo. Doon sa press con, sinabi pang sangkot sa Pogo, yung Yan na negosyante. Alam mo, para bagang ito to. Ewan ko lang, ipakitama nyo nga po kami sa part ng PNP. Kapag ka sinabi bang ang isang kidnapping incident, may kinalaman po sa Pogo ang kidnapping, bumababa ba ang level nun? Ibig sabihin, nababawasan ba yung gravity, yung importance? Ibig sabihin, kapag ka ang kidnapping may kinalaman sa Pogo, ay petty. Ano ba ibig sabihin nun? Parang kaya ito pinatay dahil sa Pogo. Oo. Parang ang problema, pinababa mo yung uri ng tao, di ba? Isa pa lang legit na negosyante. Malaking negosyo. Ako, wag yun na munang tignan kay may kinalaman sa Pogo, wala. Ayan muna. Ang tingnan natin, nagganap po, nangyari ang kidnapping sa Pilipinas. Yun lang muna. Ngayon, kung may kinalaman mo ito sa Pogo o wala, it's beside the point di ba? Hindi mo. Parang nagiging scapegoat kasi nila, Nelson, ay kidnapping. Hindi, may kinalaman kasi sa Pogo yun eh. Oo. Aha! Kapag may kinalaman sa Pogo, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, maliit na krimen ba? Maliit na krimen ba yung kidnapping? Basta, tsaka pinatay di ba? Yun lang nga. Oo. Nako. Yun po ang sinasabi ni Kate. At bukod pala, aywan ko lang, Nelson, ayaw naman natin maghasik ng takot sa ating mga kababayan. May mga chismis pa nga. Mayroon parang, wag na natin dagdagan. Bagamat may mga intelligence report daw sila na tinatanggap, mayroon pa yata mga anak din ng mayayamang negosyante ang Hindi, wala kang nalaman sa Pogo, Nelson, Lehitimong negosyante raw sa Pilipinas. Daw, Tapos, ang isa pa sa mga, yung binabagit mo, Nelson, na ito daw, may kinalaman sa Pogo. Yung yung pinatay. Mayroon din sentimiento si Kate si ang sisuko sa bagay na yun. Gusto ba pakinggan? Sige. Sige nga po, Kate ano ba masasabi nyo? Sana mismo magsabi. Sige nga. Maling-mali kasi na sabihin nila na itong victim ay connected to Pogos. Parang you are victimizing the family all over again. Nangyari din yan doon sa Andy kidnapping, yung 14-year-old boy. Yes. Wala pa kayo investigation. Sinabi ninyo agad na related sa Pogo, no? Kaya yun yung galit ng family dito sa police, no? They are cooperating. Despite that, you release unverified news that further complicates investigation and also showed siyempre the public that you don't really know what you're talking about. Yes. Ayun. Diba? Ayun nga, diba yung ipapakita niya 40 years old, yung pinutulan ng daliri para may proof of life. Ang sabi, may kinalaman daw sa Pogo yung pamilya ata nun. Yes. Bakit ba nagiging scapegoat nga yung Pogo, no? Yan nga. Kasi parang pagka-Pogo, pangkaraniwan na lang yung ganong dinudukot, pinapatay. Mukhang, ewan ko sa part siguro ng Philippine National Police,
kung ganito ba. Kasi ako naman, pag sinabing kidnapping, dapat pare-parehas ang treatment natin yan. Yes. Kay Pogo, kay ano pa yan, lahat ng klase, nag-ugat yan. Ang usapin, kidnapping, seryoso yan. Di ba, Nelson? Yun nga. Oh. Kidnapping, ano pa man yan, sino pa man yan, Oh. lalo na't pinatay dyan. Yun Di na. ba? Pinatay eh. O, kahit pa sabihin natin, sige na, tanggapin na natin. Pogo. Pogo-related. Kidnapping. Ibig mo sabihin, bayanan natin yan, Pogo-related eh. Ganun ba ibig sabihin? Mukhang hindi naman yata. Parang pinalalabnaw yung kaso. Di ba? Mukhang... Ang problema din yung Oh. basta ka na lang magbibitaw ng gano'n na wala ka namang ebidensya, di ba? Oo. Kobo ba Chinese, Pilipino, Pogo na kaagad? Yun na nga. Saan mo nakuha? Pagka Doon na tinanong mo, saan mo nakuha yung relation, ano? Oo, bakit mo sinabi? Oh. Hindi ba? Na bakit ko sinabi na ito related sa Pogo? At bigyan niyo ho kami ng gravity kapag ka sinabing Pogo, sabihin related sa Pogo, hindi na ba kami dapat matakot? Di ba? Tayo simpleng mamamayan, simpleng negosyante sa Pilipinas, ay Pogo yan, okay matakot. Ganun ba ibig sabihin? Parang hindi yata, no? Aywan ko po, no ha? Sa part po ng Philippine National Police, nakakalungkot po itong bagay na ito. Sana sa lalong kami po sa palatuntunang ito ay nakikiusap sa PNP, itrato natin kung paano dapat tratuhin ang isang kidnapping incident sa ating bansa. Ang totoo, kami nga sa part ng media, no? Kapag yung ongoing, parang yung kidnapping, di ba? Minsan nga may restriction, huwag mong basta ibabalita, lalo kung hawak pa na yung biktima, di ba? Hindi kagad-kagad. Hindi mo dapat ibinabalita sa media yan, eh. Lalo na kung sabihin mo na eto po yung mga tinitingnan nating angulo. Ayun, no? Meron na kagad ganun, eh. Oo. Hindi parang indirectly, binibigyan mo ng mensahe yung kidnapper. Oho. Halimbawa, sinabi natin, ito po si Juan de la Cruz, hawak ngayon ng kidnapper. Alam mo, sa media, bawal sabihin yun, di ba? Siya po ngayon ay hawak-hawak at nangihingi po ng ransom na ganito, ganyan. Ay, naku, mahigpit po ang kabawalan sa pamamahayag kasi magsasapanganib po yan ng buhay ng taong hawak, kung hawak nga siya ng kidnapper, ang isang Juan de la Cruz. Di ba, Nelson? Di sa part po ng PNP, ganun din dapat eh. Nasaan na ba napunta ang ating yung procedures, ano? Napapansin ko lang dyan, ito lang, pagpasok ng taon, halos lahat ng mga opisyal ng gobyerno na medyo matataas ang posisyon, hindi na sila maingat sa pagbibigay ng mga statement na inilalagay nila ang kanilang opisina sa isang posisyon na alanganin, di ba? Sa balag ng alanganin, no? Nagsimula yan sa DOJ, di ba? Yun na nga. At nagsimula din pala sa, sabihin nila na sila yung competent judicial authority. Yun, no? Sabi naman ni Justice Secretary Boying Rimulya ay immature ang society ng Myanmar, ng Timor-Leste. Timor-Leste, oo. Tapos nasundan pa na kung ano-ano na parang hindi na sila... Sandali, mas maganda siguro, huwag muna kayo magsalita, di ba? Pinaka-the Mas best maganda pa sabihin, hindi muna natin sasabihin kasi titingnan muna natin kung... Yun ang the best alibi eh. The best alibi. Alam niyo po, dati may nalo akong ganyan eh. Sino nga ba yun? Attorney, abogado, Nelson, abogado